Hello dear subscribers, welcome ulit dito sa ating channel. Sa video na ito, papakita naman namin sa inyo yung pagbisita namin dito sa Bohol Tarsier na conservation farm. Nagpunta kami dito after kaming mag-picture and along the way naman to, ang destination naman natin is papuntang Chocolate Hills, and etong Bohol Tarsier Conservation Farm na ito is madadaanan mo lang din on the way doon sa Chocolate Hills. And ito nga, yung entrance fee natin is 150 pesos per head. And ito yung parang reception area or lobby nung farm na ito. Ito yung entrance. Kung mapapansin ninyo, umuulan nung pagdating namin dito. Medyo hassle siya pero manageable naman. And ayan, nakabili na kami ng entrance ticket para makapasok dito sa Tarsier Farm na ito. As expected, ang makikita mo dito syempre itong mga tarsier na endemic lamang dito sa Bohol. And isa ito sa mga pinaka-popular na pinupuntahan dito sa Bohol is yung mga tarsier farms nila. So pagpasok mo dito, ito yung makikita mo. Bibili ka ng ticket and then ito yung parang area na papasok ka, and merong malaking signage, and ito may mascot ng tarsier na pwede kang mag-take ng pictures. And merong mga signage na I love Bohol, so kung gusto nyo ding mag-picture taking dito for souvenirs, pwede din. So ayan, picture muna kami bago pumasok. Nung time na ito, madaming mga bisita dito sa farm na ito. Kung napansin nyo kanina, ang daming mga tourist vans na nakapark sa labas, which indicates na maraming mga tour groups ang bumibisita dito araw-araw. And halo-halo din, madami ding mga foreigners, marami ding Filipinos. And ganito lang ang medyo hassle kapag madaming mga visitors. Kahit sa pagpicture, pila-pila. Ayan. So need mong antayin na matapos yung mga ibang grupo bago ka makapagpa-picture. And tapos na sina ate, so kami naman. Ayan si kuya. Si kuya yung aming all-in-one driver, tour guide, and photographer na rin. Actually, halos lahat ng mga guide naman dito is may training naman sila. So, train naman sila to take photos. And alam din nila kung ano yung mga okay na paano okay na shots, yung okay na posing. And after mag-take ng photos, eto na, papasok na tayo. Kasi papakita mo lamang yung ticket na nabili kanina, and since umuulan, meron naman silang pinoprovide na mga mini umbrellas. Maliliit lang na payong. Sakto lang na panangga sa ulan. There. So, pasok na tayo. May mga pathway naman, so susundan mo lang naman yung pathway. Sementado naman yung pathway. Ingat lang kasi right now umuulan, so medyo madulas din yung mga pathway. So, be careful lang kapag mga ganitong panahon nyo pag maulan din kayo bibisita dito sa
farm na ito. Mas malaki ito kaysa dun sa una naming binisita kasi bago kami nagpunta dito is dumaan din kami dun sa isang butterfly garden and lemur na farm. I would say na mas malaki and mas maganda itong tarsier farm na ito. Mas madaming halaman and mas madami silang tarsiers. Ayan, dyan sa area na yan yung breeding area nila. Ituturo naman ng mga guide kung nasaan yung mga puno na merong mga tarsier na nakasabit. So yan, kung mapapansin ninyo, yan, pinipicturean ng mga so, kanya-kanyang picture. So mapapansin niyo parang ginawan na rin ng shade yung tarsier para hindi sila mabasa ng ulan. There, yan, mas clear. So yung tarsier na ito parang natutulog lang. And yun nga, since madaming mga bisita, madaming nagtitake ng pictures, yun din yung isa sa nagpapabagal sa paglakad. Ayan, kung mapapansin nyo din, parang ito, ginawan din siya ng shade niya para hindi rin siya mabasa. So, yan yung mga palatandaan na merong tarsier. Parang inaayos nila yung mga dahon para mag-form ng shade para dun sa tarsier. And yan, kung napapansin nyo, mayroong mga signage na nakalagay na no camera flashes allowed. So make sure lang to comply with that. Off nyo lang yung flash ng inyong camera. And sa area na to, merong malaking waiting shed or waiting area. So kung pagod kayo sa paglalakad, pwede kayong magpahinga. Ayan, so may nakalagay din na sign, no using of monopods or selfie sticks while taking photos of the tarsiers. So ang option mo na lang, since bawal kang gumamit ng mga selfie sticks, is yun, i-zoom mo na lang yung camera mo para mapicturean mo yung mga tarsiers. And meron ding mga tarsiers sa area na ito. So hindi naman kayo maubusan ng mga tarsiers na mapipicturean dito kasi madami din naman silang mga tarsiers na nabri-breed. So you don't need na makipag-unahan o makipagsiksikan kasi madami namang mga tarsiers na pwede mong makita and mapicturean.
Ganyan, kung mapapansin niyo yan, may mga naka-yellow, sila yung marang mga caretakers. Nagsisilbi din silang mga photographers. And ito pang isang tarsier. So mapapansin nyo lahat sila bang nakatulog lang or parang nag-hibernate lang sila. And yan. Yan sina kuya. So sila yung mga photographer and marunong silang gumamit ng mga tarsier as foreground or background nung inyong mga photos. So pwede nyo ibigay lang sa kanya yung inyong cellphone and siya na yung bahalang mag-take ng pictures. So ayan, dumadami na yung mga tao. There you go. So nakuha na namin yung aming cellphone. And after that, continue lang sa paglalakad and lapit na rin dun sa exit. Bale, one way lang yung direction. Paikot lang naman yung walkway. So, ang ending din natin is pabalik din tayo kung saan tayo pumasok kanina. Yun din yung pupuntahan ng walkway na ito. After nitong Tarsier Farm, yung next na naming destination is punta na kami doon sa Chocolate Hills. And by the way, kung di pa pala kayo na-subscribe dito sa aming channel, hit nyo lang yung subscribe button para every time na mayroon kaming bagong upload ay manonotify kayo. And kung hindi nyo pa napanood yung mga previous videos namin, you can also browse our channel. Mapanood niyo yung videos namin since lumipad kami via Cebu Pacific from Naiya 3 hanggang sa pagdating sa Tagbilaran Airport and pagpunta sa pag-check-in dun sa Hayahay Hotel dun sa Alona Beach. And for this day, ito yung hapon na ito, we availed the Bohol Tour Package. So kung nasubaybayan ninyo itong mga series ng videos namin, yung unang destination namin na pinuntahan during this day is doon kami sa Blood Compact site, and then nagpunta kami sa Baclayan Church, and then from Baclayan Church nagpunta kami sa Lubok River Cruise at doon na rin kami nag-lunch. Then after ng Lubok River Cruise, dinaanan namin yung Sevilla Twin Hanging Bamboo Bridges, and then from there nag-picture kami sa Man-Made Forest. And after ng Man-Made Forest, ito ng Tarsier Farm na ito na yung next namin na binisita. So andito na tayo sa exit. So basically yun yung mga makikita natin dito sa Tarsier Farm na ito. Mag-pictures lang talaga ng mga tarsiers. It's a nice experience din kasi dito mo lang din naman sa Bohol makikita yung mga tarsier. And okay din na makita mo in person yung mga tarsier para naman hindi lang sa pera or sa mga textbook makikita yung mga tarsier.
And dito sa exit, strategically dito nila nilagay yung souvenir store. So mapipilitan ka talagang dumaan dito sa kanilang souvenir shop. And madami namang mga souvenirs na binebenta dito. So aside from the usual keychains, ref magnets, meron namang mga bags, t-shirts, cups, hats. Ayan, may mga necklaces din. So madami namang choices ang pwede mong bilhin na pasalubong. May mga food din. Yan, mga handicraft, mga tote bags, yan, mga wallets, coin purse, halo-halo. And yan, may mga mugs din. And mga pang souvenirs, pang regalo. Yan, may mga dream catcher pa. Yan, mga display, pang display. Mura lang din naman yung iba, mga 20 pesos lang. And affordable naman yung mga presyo nila, hindi naman ganoon masyadong taga or very excessive yung presyo. And ito, meron din silang mga food na binebenta, mga delicacies nila. Yan, mga pwedeng pang pasalubong. Mga chips, kangkong chips, strawberry yogurt. Yan, may cups pa, baseball cups. Yan, mga t-shirts, mga batik na t-shirts. Yan, may mga lanyard din. So magaling yung pagkapwesto nila dito. Talagang sinadya nila na dito ilagay yung souvenir shops para on your way out, kung gusto mong bumili ng souvenir, pwede kang bumili. And dito piniprint yung mga photos kung mag-avail kayo ng mga photos na piniprint nila. So that's it. Ito na yung exit. Umuulan pa rin. Pero buti na lang meron kami mga dalang payong. So hinahanap na lang namin dito at this point yung aming driver. And again, after nito, papunta na kami doon sa Chocolate Hills. So panoorin nyo ulit yung i-upload namin na video, yung adventure namin sa Chocolate Hills. And again, thank you for watching. And kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe lang kayo.